Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan sabi rito ay renowned wealth manager positions Ripple to be as big as Amazon, Google, and Apple. Ayan, isa pong kilalang mayaman. Ayan, wealth manager po yan. Yang nakapagsabi na si Ripple daw po ay magiging katumbas ng mga sikat at malalaking kumpanya na ito na tulad ni Amazon, Google at saka si Apple. Ayan. Napakalaking achievement ni para kay Ripple kung nangyari nga ito or kung nagkatotoo ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay Clive Thompson believes Ripple could become a major player like Amazon, Google, and Apple. Ayan po. Siya po si Clive Thompson. Yan, siya po ang kilala. Yan, kilala na wealth manager nang nakapagsabi rito na napakataas yung kanyang paghanga dito kay Ripple kung saan ang kanyang prediction or speculation ay magiging katulad ito ng mga malalaki at mga kilalang mga kumpanya na tulad nila Amazon, Google at saka si Apple. Ayan, si Clive Thompson, a renowned wealth manager, recently shared his optimism about the future of Ripple and XRP. He disclosed his outlook on the entities during a recent live stream interview with Verscan and Van Delhan Aljara. Yan, founders of Black Swan Capitalist. Yan, siya po pala ay nagkaroon ng isang interview kay Versan at saka kay Vandel Aljara. At dito po niya nasabi yung kanyang optimism tungkol sa future ni Ripple or XRP. Ayan, renowned wealth manager Clive Thompson is convinced that XRP will succeed. Ayan, I'm very much hoping that Ripple Labs and its token XRP becomes big like Amazon or Google and too big for the SEC to have to fight. Ayan, yan po yung mga sinabi ni Clive Thompson. Ayan, na siya po ay umaasa na si Ripple ay magiging isang napakalaking kumpanya na katulad ni Amazon at saka si Google. Ayan, isa raw itong napakalaking kumpanya na hindi kakayanin na talunin or labanan ni SEC. Yan po ang kanyang sinabi. Vandal speculated that the payments network and XRP will continue to exist and that every bank will adopt it in the future. Ayan, yung speculation naman ni Vandal na si Ripple ay magpapatuloy lamang po ito na gagamitin ng mga bangko, yan, bilang isang payment network. And July, Ripple earned a partial win in its legal battle against US SEC when Judge Analisa Torres declared that XRP is not a security. Ayan, ito po kung pag sinusubaybayan po natin yung kaso ni XRP at saka si Ripple ay nanalo po sa lower court ang Ripple. Yung nag-handle po yung judge po na nag-handle diyan ay si Judge Analisa Torres. Ayan. Ngunit nag-appeal po yung SEC sa higher court kaya tuloy pa rin yung labanan. Ayan, tuloy pa rin yung labanan nila. Ayan, the ruling was a partial victory against the SEC, which alleged that the company sold unregistered securities to the public. However, the case is ongoing as the securities watchdog filed an interlocutory appeal in response to the ruling. Ayan nga po, nag-appeal ang SEC kaya hindi pa rin natapos yung kanilang kaso. During the interview, Verscan suggested that the ongoing case will end with a complete victory for Ripple. Ayan. Sa panig po si Ginoong Versan sa kay Ripple na sila po ang mananalo rito. According to him, the only thing regulators can do now is strike a balance between persevering integrity and allowing disruptive technology to thrive. Yan po yung pwede ramang daw gawin ng mga SEC sa ngayon. Thompson, Ripple could become like Amazon, Google, and Apple. Yan yung sinabi ni Clive Thompson
Kung magiging ganyan po katindi or kalaki si Ripple ay talagang mahirap na po siyang kalabanin. Thompson agreed with this notion, saying he hoped Ripple could become as big as established global giants like Amazon, Google, or Apple, and too big for the SEC to fight win. Ayan. Pag ito talaga yung babanggain ng SEC ay talagang malabo na sila ay na matatalo nila ang Ripple. Pero sa ngayon ay parang hindi natin alam kung ano pa rin yung magiging resulta, kung sino sa kanila ang mananalo. Thompson stated that one major challenge the crypto sector has faced over the years is the SEC's inability to implement clearer regulations. Ayan nga po kasi yung problema sa mga SEC. Hindi po sila nagbibigay ng malinaw na regulation para masunod. Yan, at ganyan na rin po yung nangyari kay Binance. Yung si ZZ, si Jiangping Zhao, ang founder ng Binance, ay matagal na po siyang humihingi sa SEC, sa US SEC, yan, para po sa kanyang Binance US. Yan, matagal na po niyang hinihingi yung mga regulations or patakaran mula sa SEC para ito ay kanilang masunod at maiwasan po nilang makalabag ng makalabag ng patakaran. Ayan, pero yan nga yung iniintay nila, tapos hindi pa rin nagbibigay ng clear regulations ang SEC. Kaya ayan po yung problema sa US SEC. Wala silang malinaw na patakaran. The wealth manager indicated that he supports the judge's ruling that XRP is not a security and believes Ripple will emerge victorious despite SEC's appeal. Ayan, yan po si Clive Thompson, ang wealth manager. Siya po ay may malaking siya po ay sumusuporta kay Ripple. Siya ay naniniwala na ang mananalo yan sa kaso ng Ripple at SEC ay walang iba kundi si Ripple. Ayan. Ang aking masasabi naman dito ay ayan, marami pong napapansin ko na maraming pumapanig dito kay Ripple. Ayan, siya ang mananalo at talagang siya yung may parang may sense po. Yan, yung mga SEC, yan ay parang wala po kasing sense yung kanilang inalalabas na mga yung kanilang side. Yan, pero dito kay Ripple ay yan malinaw po. Yan, kaya maraming nagsasabi at maraming panig dito kay Ripple na siya ang mananalo. At yan, sabi pa ng isang wealth manager dito na si Clive Thompson ay magiging kung pag nanalo, siguro kung pag nanalo si Ripple ay mas lalong lalago itong si Ripple at magiging isang napakalaking kumpanya na maaring katulad nila Google, Apple, ayan, at Amazon. At ayan, pero sa akin ay sa aking sariling opinion ay mukhang malabo po na matatapatan niya sina Google, Apple at saka yan, sina Amazon. Ayan, parang malabo po. Siguro ay matatapatan niya ito kung siguro ay matagal-tagal pa. Ayan, mga ilang taon pa ang lilipas bago niya siguro posibleng matapatan. Ayan po ay ayon lang sa aking sariling opinion. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.